Welcome sa Stories of Hey J, kung saan ginagawa nating mabilis, malinaw at exciting ang mga paborito ninyong pelikula. Pero bago tayo mag-dive sa kwento, pakihit naman ang like button at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong movie recaps natin araw-araw. Nakasubscribe ka na ba? Tara, umpisahan na natin ang kwento! Dalawang bus na puno ng mga estudyanteng babae ang bumibiyahe sa isang highway na dumaraan sa kagubatan. Masayang nagkukwentuhan ang lahat habang ang isang tahimik na dalagang nagngangalang Mitsuko ay nagsusulat ng tula. Inaya siya ng kanyang mga kaibigan na bitawan muna ang kanyang kwaderno at namnamin ang mundo sa labas nito. Yumuko si Mitsuko upang pulutin ang kanyang ballpen nang biglang dumating ang isang malakas na bugso ng hangin na umatake sa mga bus at hiniwa ang mga ito na parang pinaghati sa dalawa ang lahat ng sakay. Nang tumingala si Mitsuko, wala na ang bubong ng bus at nawawala ang itaas na bahagi ng katawan ng kanyang mga kaibigan. Ilang sandali pa, isa pang bugso ng hangin ang umatake, ngulit agad siyang nakayuko kaya nakaligtas siya sa kamatayan na sinapit ng iba. Nang huminto ang bus, bumaba siya at tumakbo sa highway sa gitna ng mga itaas na bahagi ng katawan ng mga namatay. May 4 na babaeng naglalakad sa unahan niya. Itinulak niya ang isa sa kanila pabagsak sa lupa na iligtas ang buhay nito habang ang iba ay tinamaan at namatay. Ngulit makalipas lamang ang ilang sandali, namatay din ang babaeng iyon habang sinusubukang iligtas ang isang grupo ng mga siklista. Naiwang mag-isa muli, tumakbo si Mitsuko ng malayo hanggat kaya niya at nakarating sa isang ilog. Ilang bangkay ng mga estudyanteng babae ang inanod papunta sa pampang. Hinugasan niya ang kanyang muka at nagpalit ng malinis na uniforme bago muling naglakad sa highway. Matapos ang napakahabang oras ng paglalakad ng walang direksyon, nakarating siya sa isang paaralan para sa mga babae. Nakapagtataka, ang uniformeng suot niya ay kapareho na uniforme ng paaralan. Parang kilala siya ng mga estudyante roon. Hindi siya nagtanong o sinilabi tungkol sa malagim na pagpatay na nangyari kanina. Labis siyang nabigla upang makapag-react. Bigla, nilapitan siya ng kanyang kasintahang si Aki. Matagal na silang hindi nagkikita, ngunit iginiit ni Aki na matagal na silang magkasamang nag-aaral sa paaralang iyon. Nang dumating ang isa pang bugso ng hangin, nataranta si Mitsuko at napaluhod sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nangyaring masama. Tinulungan siya ni Aki na tumayo at inakay sa loob ng paaralan. Lubos ang pagkakalito ni Mitsuko, ngunit inisip niyang baka malinaw na panaginip lamang ang lahat ng nangyari kanina. Pinaniwalaan niya si Aki na doon talaga sila nag-aaral. Nang mag-isa sila sa silid-aralan, ikinuwento ni Mitsuko kay Aki ang tungkol sa hangin na pumatay sa lahat ng kanyang mga kaibigan at nagsimulang humingal ng mabilis. Upang pakalmahin siya, dinala siya ni Aki sa bintana at ipinakita na ang hangin ay ligtas. Iniabot ni Mitsuko ang kanyang kamay at kumalma nang maramdaman ito. Nagngitian ang dalawa habang iniisip ang kabalintunanan ng sitwasyon. Inakala ni Aki na may bahagyang amnesia si Mitsuko, ngulit tinawanan lamang niya ito. Pagkatapos, nakipagmita ang dalawa sa kanilang grupo ng mga kaibigan at nagpasisyang lumiban sa klase sa araw na iyon. Tumakbo silang 4 papunta sa kagubatan habang nagtatawanan at naglalaro. Lubos na kabaligtaran ang kalagayan ng isipan ni Mitsuko kumpara kanina. Nakalimutan niya ang lahat tungkol sa kanyang nakaraang buhay, inakalang panaginip lamang yun. Huminto ang grupo para magpahinga. Sa tabing ilog, nagtinginan sina Aki at Mitsuko at lalo pang nahulog ang loob sa isa't isa. Ikinuwento ni Mitsuko sa iba ang kanyang panaginip. Isang babae ang sinabing baka napunta siya sa isang parallel universe kaninang umaga, ngulit inakala ng iba na nagbibiro lamang siya. Napansin nilang isang kutsyon sa lupa at ginamit ang mga unan upang maglarong suntukan. Habang lumiliban ang mga balahibo sa paligid, nagtinginan ng mga dalaga ng may paghanga. Napansin ni Mitsuko ang isang lesbian couple na nakatayo sa malapit at nakangiting nanonood sa kanila. Marahil ay sa kanila ang kutsyon at ang mga unan, ngunit naglaho sila bago pa mapagtanong ni Mitsuko. May isang dalaga ang sinabing kung nais nilang magbago ang kanilang realidad, kailangan nilang gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan at kakaiba. Bilang patunay, ipinakita niya ang kanyang underwear habang nagtatawanan ng lahat. Tila may malalim na kahulugan ng mga salita na iyon ni Mitsuko at pinag-isipan niya iyon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang mga dalaga sa paaralan.
Nasa silid-aralan sina Mitsuko at Aki nang napansin ni Mitsuko ang isang unan sahig. Habang pinupulot niya ito, biglang nagpaputok ang guro gamit ang isang machine gun. Lahat, kasama ang Aki, ay napatay sa insidenteng ito, maliban kay Mitsuko. Sinabi ng guro na iyon ang parusa sa pagliban nila sa klase. Papaslangin na rin sana siya ni Mitsuko, ngulit dumating ang dalawa pa niyang kaibigan upang iligtas siya at tinulungan siyang makatakas. Napatay din sila sa proseso, ngulit bago mamatay, sinabi ng babaeng sumalita kanina na maging manapik siya kung kinakailangan. Tumakbo si Mitsuko at ang natitirang mga dalaga labas ng paaralan habang patuloy silang pinapaputukan ng mga guro. Karamihan sa kanila ay namatay, ngulit 5 dalaga ang nakalabas. Biglang dumating muli ang nakamamatay na bugso ng hangin at pinatay ang iba na iniwang mag-isa muli si Mitsuko. Bago mamatay, sinabi ng mga dalaga na nasa kanya na ang lahat. Habang hinahabol ng hangin, tumakbo siya ng minuto hanggang makarating sa isang bayan na may mga tao. May mga taong naglalakad sa kalsada, ngunit itinulak niya ang mga ito at patuloy sa paglakbay. Huminto lamang siya nang makarating sa isang estasyon ng pulisya at makatagpo ng isang babaeng pulis. Inakala ng opisyal na baliw si Mitsuko dahil hindi siya nagsasalita at itinuturo lamang ang isang direksyon. Ngulit bigla, siya'y tinawag nitong Keiko. Nang tumingin si Mitsuko sa salamin, nagulat siya nang makita na naging ibang tao siya. Ang pulis pala ay kaibigan ni Keiko na si Tomoko, na tuwang-tuwa dahil ilang oras na lamang ay ikakasal na si Keiko. Lubhang nalito si Keiko na ilang segundo pa lamang ay ibang tao. Hindi siya makapag-isip ng maayos at hinayaan si Tomoko na gawin ang nais nito. Sumakay sila sa kotse patungo sa kapilya kung saan siya ikakasal. Parang roller coaster ang umagang iyon para kay Keiko, ngulit lalo pang naging magulo ito nang sundan ng maraming babae ang kanyang sasakyan, parang siyang isang sikat na tao. Ipinahayag ng lahat ang kanilang pananabik sa kasal. Sa kapilya, mas marami pang babae ang sumayaw at sumalubong sa kanya. Pagdating sa silid ng bihinan, laking gulat niya nang makita si Aki na naghahanda rin para sa kasal. Halos hindi siya makapaniwala at tila na blanko ang kanyang isipan. Sunubukan niyang magtanong kung ano ang nangyayari, nguhit pabulong siyang sinabihan ni Aki na manahimik muna at nangako rin na ipaliliwanag niya lahat mamaya. At ipinahiwatig na may alam siya na hindi alam ni Keiko. Pagkatapos nito, binihisan si Keiko ng isang wedding gown, habang kinikilig ang mga dalaga at sinasabing napakagwapo ng lalaking pakakasalan. Biglang napagtatanto ni Keiko na hindi siya maaaring magpakasal sa isang lalaki dahil mahal niya si Aki. Napansin ni Aki ang kanyang pagpapanik at pinaalis muna ang ibang mga babae upang magkaroon sila ng pribadong sandali. Nang sila na lamang dalawa, tinawag siya ni Aki sa kanyang tunay na pangalan at hinimok na sundin ng mga sinasabi nito. Hindi pa rin alam ni Keiko kung ano ang nangyayari, ngunit sapat ang tiwala niya kay Aki upang gawin ang inuutos nito. Matapos siyang may handa, may grupong mga babae ang pumasok upang yayain siya sa kapilya. Inatake sila ni Aki at pinatay upang turuan si Keiko kung paano lumaban. Bago siya ihatid sa altar, binigyan ni Aki si Keiko ng basag na salamin upang gamitin laban sa sino mang magpaparamdam sa kanya ng hindi komportable. Sa halip na bulaklak, hawak ni Keiko ang salamin habang naglalakad sa aisle. Pumalakpak at nagsaya ang mga bisita na pawang mga babae para sa kanya. Sa dulo ng aisle ay isang nakatayong kabaong na kinalalagyan ng kanyang mapapangasawa. Biglang nagsimulang gumawa ng malaswang kilos at maghubad ang mga bisita. Ininsulto nila si Keiko at itinulak siya palapit sa kabaong. Nang bumukas ito, nabunyag na ang kanyang magiging asawa ay isang nakakadiring nilalang na may ulo ng baboy at katawan ng tao. Pinilit siya ng mga tao na halikan ito, ngulit sa halip ay sinaksak niya ito gamit ang salamin. Sa matinding galit, nakapatay rin siya ng ilang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Dumating si Aki sa tamang oras upang iligtas siya, ngunit hinarang sila ng 2 guro mula sa dati niyang paaralan. Nakipaglaban sila at nagawang makatakas palabas ng simbahan. Inabala ni Aki ang mga guro habang tumatakbo si Keiko hanggang sa mapigilan siya ng isang babaeng naka-tracksuit. Tinawag siya ng babaeng Izumi at inanyayahan sa isang marathon. Nang makita ni Keiko ang kanyang mukha sa salamin, nagulat siya dahil muli na naman siyang naging ibang tao. Siya mayon si Izumi, isang sikat na marathon runner na hinahangaan ng lahat.
Isang napakalaking grupo ang nagsisigawan at sumusuporta sa kanya habang tumatakbo siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ng mga ito na magaling na siyang tumakbo simula pa noong middle school. Walang idea si Izumi kung ano ang sinasabi nila, ngunit sa puntong iyon ay ayaw na rin niyang malaman ng sagot. Di nagtagal, nagsimula siyang mag-enjoy at nakita niyang kasama niyang tumatakbo ang kanyang mga kaibigan mula sa paaralan. Ngunit biglang hinabol siya ng lalaking may ulo ng baboy at ng mga guro. Sinabihan siya ng maladalaga na magpakatatag dahil siya lamang ang makakatakas sa mundong iyon. Mas mabilis pa kaysa dati ang kanyang pagtakbo at kalaunan ay nakarating siya sa isang kuweba. Isang estudyanteng babae ang nakita sa kanya at dinala siya sa grupo ng mga dalagang misteryosong nakatayo, nakatakip ang buhok sa kanilang mga mukha. Sinubukan siyang patayin ng babae, sinasabing kung hindi siya mamamatay, lahat sila ang mamamatay. Dumating si Aki sa tamang oras upang iligtas ang kanyang kasintahan. Hiniling niya kay Izumi na ulitin ang mga salitang "Ako si Mitsuko." Nang gawin iyon ni Izumi, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo bilang Mitsuko. Bilang huling hakbang upang makatakas sa mundong iyon, kailangan niyang hilahin ang dalawang tali na lumalabas sa pulso ni Aki na maghihiwa rito sa dalawa. Ayaw niyang saktan ng taong pinakamahal niya, ngunit pinilit siya ni Aki na hilahin ng mga tali. Dahil dito, nahati sa dalawa si Aki at tuluyang nakapasok si Mitsuko sa totoong mundo. Napadpad siya sa isang restaurant kung saan unang lumitaw ang mga lalaking karakter sa pelikula. Pagpasok niya, nakita niya ang grupo ng mga lalaking manyaks na nakatingin sa isang poster nila Mitsuko, Izumi at Keiko. Lumalabas na nasa isang malaswang lungsod tinatawag na Men's World, kung saan taning ang mga lalaki lamang ang naroon at nag-e-enjoy sa isang marahas na 3D survival video game na pinamagatang Tag. Ang mga karakter na maaaring kontrolin sa laro ay sina Mitsuko, Izumi at Keiko, na pawang siya rin. May isang lalaking nakakilala kay Mitsuko at sinabing nasa hinaharap siya. Nawalan siya ng malay at nagising sa isang lugar na parang kuweba kung saan nakadisplay ang lahat ng karakter ng laro parang mga manikin. Habang naglalakad, nakita niya ang isang matandang lalaki na naglalaro sa kanyang TV. Ibinunyag ng matanda na 150 years ng lapis mula sa panahon niya. Noong nasa high school pa siya, hinangaan siya ng matanda. Matapos siyang mamatay, kinuha niya ang DNA niya at ng kanyang mga kaibigan at gumawa ng clone para sa kanyang 3D game bilang aliwaw ng mga lalaki. Isang mas mabatang version ng matanda ang lumitaw at naghubad, inaanyayahan siyang sumama sa kama. Inamin ng matanda na ang huling yagto ng laro ay ang katuparan ng kanyang pinakamasidhing na nais, ang maging malapit sa kanya. Palapit na siya upang hawakan siya nang maalala niya ang sinabi ng kanyang kaibigan na gumawa ng isang kakaibang bagay upang makaalis sa ilusyon. Sinunod ni Mitsuko ang payo at inatake ang lalaki, sumisigaw na tigilan ng pagtrato sa mga babae parang mga laruan. Pinunit niya ang isa sa mga unan at ang mga puting balahibo ay naging pula dahil sa kanyang galit. Sa huli, inagawan niya ang baston ng matanda at gumawa ng hindi inaasahan, bagay na ikinagulat siya dahil kailanman hindi bahagi ng laro ang kanyang kamatayan. Sa huling eksena, nagising si Mitsuko na mag-isa sa isang bukirin na nababalot ng puting nyebe. Napagtatanto niya na tapos na ang lahat, ibig sabihin ay hindi na siya muling makukulong sa laro. Bagamat tila kakaiba at walang saysay ang pelikula sa maraming bahagi, ito ay isang metapora ng homosexuality ni Mitsuko at ng mga pagsubok na hinaharap niya bilang isang babae sa Japan. Ang tatlong magkakaibang persona ay kumakatawan sa mga babae na may magkaugnay ngunit iba't ibang suliranin. Si Mitsuko ay isang high school student na umiibig sa kapwa babae. Ang eksena ng kutsyon sa gitna ng kabundukan ay sumisimbolo sa kung paano tila iniiwan o inililigaw ng lipunan ang mga babaeng bakla. Si Keiko naman ay isang babaeng pinipilit magpakasal sa lalaking hindi niya mahal, kaya nakikita niya ito bilang isang baboy na may makasariling hangarin. Samantala, si Izumi ay isang talentado at determinadong dalaga, ngulit patuloy na tumatakbo palapit sa baboy, sumisimbolo sa presensya ng lalaking humaharang sa kanyang tagumpay. Sa huli, malinaw na ipinapakita ng matandang lalaking lumikha sa kanila bilang karakter sa laro kung paanong pinapaharian ng kalalakihan ng lipunan at sinasamantala ang mga kababaihan at ang kanilang mga suliranin. Nakalaya lamang si Mitsuko sa pagkakagapos sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Mag-subscribe para sa mas marami pang mga ganitong mga videos. I-on ang notifications at mag-like upang masuportahan ang channel. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga karikap.
Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!